diyang tanong. Ayan, sabi dito, ano po ang mga bagay o mga tao o pangyayari sa buhay nyo o natin na kasama na po sa mga daily routine natin? Ibig sabihin ng daily routine, yung araw-araw mo na pong ginagawa. Ibig sabihin nakasanayan. Pwede pong sabihin natin, 'di ba, sa mga tao, 'di ba, pwedeng sabihin natin na yung mga kasama po namin sa bahay, normal na namin sila nakakasama, 'di ba? Parang daily routine mo na 'yon. Parang normal na yun sa'yo na araw-araw makikita mo talaga anak mo, kahit ayaw mo, joke lang, ayaw niyo po ba? O kaya yung mga asawa niyo po, di ba, mga kapatid. At sabi, pwede rin naman po yung mga bagay na ginagawa niyo, pwedeng yung sabi nga daw po, yung mga bagay, ano na yung cellphone natin, di ba? Madalas, may mga tao nga daw po na kapag umalis ng bahay, na iwan yung cellphone, kahit nandun na yan sa pinakamalayong lugar, babalik yan para kunin yung cellphone. Tama po? Di ba? Sa iba, ganun eh. Pero may mga iba naman po dito kung kilala na talagang pag naiwan yung cellphone, sabihin, ay, pakitabi na lang po, balikan ko po bukas. Ibig sabihin kasi, may mga bagay na sa buhay nila, may mga tao talagang normal na kailangan hawak tong cellphone. O kaya sa mga estudyante, normal na po yung pangyayari sa buhay nila na araw-araw, pumapasok, gusto man po nila o hindi. Gusto man nila ang classmate, ang teacher, di ba? Kailangan nila yon. Kaya sa atin, mapapatanong po tayo, ano ang araw-araw na ginagawa mo? Di ba nung nakaraan po, kung naalala niyo po, tinuro ko po sa inyo yung mystery of habits. Ibig sabihin, sinabi ko po dun yung mga magagandang bagay ng habit natin, meron din naman po dong mga mali o hindi magagandang bagay. Na ibig sabihin, sabi ko po sa inyo last time, di ba? O kung itong maling bagay ay alisin na natin, di ba? Kasi alam natin na pag nakasanayan mo yon, ayun yung magiging future nyo nga po, di ba? Sabi nga, di ba, sa mga habit natin, it will determine who we are. Na ibig sabihin, alam ng tao, di ba? Ano ang ginagawa mo ngayon nung bata ka pa lang? Kaya nga may mga taong nagsasabi, di ba, na bata ka pa lang, ang tamad mo na, kalalakihan mo yan, di ba po? Kaya dapat bata ka pa lang, talagang turuan na. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na disiplina. Narinig niyo po yung sinabi kayo ni, yung ano po, sa scripture reading natin ni Sister Celine, di ba po, ni Tita? Sabi po doon, di ba, may mga disiplina daw po o ginagawa tayo na nakakatulong. Pero sabi daw po, yung mga disiplina na patungkol sa Diyos, ito ang pinaka-nakakatulong sa lahat po ng bagay. Di ba po, minsan akala natin, tayo pong mga tao, akala natin na okay na yan, na pag wala si Jesus. Kasi isa po sa mga routine natin, di ba, pag Sunday, naisip niyo po ba, ako po, nung hindi ko pa kilala si Lord, alam niyo po ba na ang routine ko pag Sunday, sa bahay, naglalaba, tapos nakatama, nanonood ng TV, di po, ganun yung routine. Pero nakilala ko po ang Panginoon, nagbago na yung Sunday ko. Naalala ko na yung Sunday, it is the Lord's Day, mahalaga yun. Na parang kapag di ako nakapagsimba, lungkot na lungkot po talaga ako. Kaya tayo, di ba, bilang Kristiyano, ito po ang meron tayo. Ito po ang topic natin ngayon. Sabi diyan, ito po yung tinatawag na building godly habits. Ayan, bilang Kristiyano po, o ngayong hindi pa, o nakikilala mo pa lang ang Panginoon, tuturuan na po tayo na ano ba ang i-build, ano ba ang mga gagawin natin, di ba? Nasabi na kung saan godly na habits. Na ibig sabihin na ito po, hindi pa natin to kayang gawin ng talagang normal. Pero sabi po diyan, ituturo po sa atin nang sa gayon, yung sabi nga po, di ba, ang habit daw po, kailangan gawin mo siya ng 21 days para daw po maging normal na sa'yo. Okay? Di ba? Kaya nga po sabi, di ba, o kung gusto mong magbasa ng Bible, o unang araw, paggigising mo bukas ng umaga, basa ng Bible. Sa susunod na araw, sa Tuesday, ganun pa rin. Sabi doon, lagi, palagiin daw natin gawin ang mga bagay na iyon. Katulad nga po dyan, di ba, yung sinasabi sa picture po pala, di ba, kaya nakita niyo po, sige, balik po. Yan si Gias po, di ba, sabi dyan, tayo po yung babae, tapos si Gias po, siya yung tumutulong sa atin. Di ba minsan nga daw po, may mga sinasabi din sa Bible na kapag daw po minsan nahihirapan ka na, sabi nga po sa Bible, di ba, pag nahihirapan ka manalangin, si Holy Spirit tutulungan ka niyang mag-pray. Di ba po? Kasi sa ganun din pinasasabi ng Panginoon, kapag minsan mga nag-fall short tayo, parang Lord, di po ako nakapagbasang Bible ngayon di ako nakapagsimba ngayong araw Sabi diyan, i-encourage ka pa rin ni Lord na meron pang next Sunday, pumunta ka pa din, di ba? Ganun po ang palaging ginagawa ng Panginoon sa atin. Tulad ng ginagawa diyan, di ba? Ang ginagawa na tinutulungan ka niya. Kailangan mo ba to sa daily mo? Di ba? Tutulungan ka po ni Lord. Basta ina-acknowledge po natin ang Panginoon. Isang malaking bagay po si Lord po ang bahala sa atin. Kaya po sabi sa 1 Timothy 4:7-8, sa verse 7, huwag mong pagaksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat. O sabi nga po dyan, sabi dyan, nasa sabi-sabi lang ng matatanda. Ayan, sino sa atin nakasanayan na, sabi kasi ni Mama, huwag daw kaming magwalis paggabi kasi lalabas yung swerte, di ba? Pero malas po yun. Joke lang, wala pong ganun sinabi sa akin. Pero alam po na, ano lang po yun, di ba? Parang
parang ano lang po yun, tradisyon lang, di ba, kultura ng mga tao. Paano kung gabi na, marumi talaga, di po ba kayo maglilinis? Ano mas gusto nyo? Malinis yung bahay o yung tradisyon? Ay, sige, kahit mapanis-panis pa yung ano dyan, hayaan natin kasi gabi na, bawal maglinis. Di ba po? At saka kung mapansinin nyo po, hindi po yan sa Pilipinas nanggaling. Nanggaling po yan sa Hindu, di ba? Sa mga Hinduism. Tapos ina-apply lang po natin. Kaya di ba, bawal din daw magupit ng kuko kapag gabi ba yun? O kung ano-ano, di ba po? May mga ganun ba kayong mga na narinig na mga, ganito po sa mga patay nga po, di ba? Sabi, bawal ihatid yung bisita. Paano kung hindi alam ng bisita yung lugar, di ba? Sa susunod daw po kasi yung kaluluwa nung namatay, nasa langit na yun o impyerno, wala na pong susunod. Baka multo po ang sumunod kapag naniwala ka doon. Kaya nga po, may mga ganon, may mga ganyan daw po tayo, mga sabi-sabi ng matatanda. Pero kung may matanda man po dito, di ba? Ang ituro po natin sa mga bata, yung alam nating nakakatulong talaga, di ba? Yung parang mula bata ka pa lang, tumanda ka na ito, naranasan ko to, totoo to. Ay, si Jesus, totoo yan. Alam mo, kapag naniwala ka sa Diyos, totoo talaga, nagaganda buhay mo, di ba? Ganun yung ituro po natin sa mga tao. At sabi niyan, sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. Sabi diyan para sa verse ng Bible, sanayin daw po natin ang mga sarili natin sa kabanalan. Ibig sabihin kay Lord. Di ba bata ka pa lang, kay Lord ka na agad, lumapit ka sa Kanya. At sabi po sa verse 8, sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan, ang pag-exercise pa, di ba maganda ang nadudulot? Di ba po? Yung mga medyo parang feeling mo, nanghihina ka na, exercise lagi daw po yun. May natutulong yun sa katawan natin, totoo. Pero sabi po dito, may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay. Ano daw po ang mas mabuti? Yung pagsasanay sa kabanalan. Kasi di ba kapag godly daw po ang tao, hindi ka mahihirapang pakisamahan yon. Pag godly ang batang ito, di ba alam na alam mo, ay pag sinabi ko talaga dyan kay Gian na wag yan magkakating, hindi talaga yan magkakating kasi takot yan sa Diyos eh. Kasi ayaw niyang, hindi takot sa nanay o sa teacher, takot sa Diyos na, ay ayoko kasing mapagali, ayoko kasing makita ng Panginoon, ay gumagawa ko ng mali. Di ba ganun po? Na kaya ibig sabihin, sinasabi po kasi dyan na napakalaking bagay talaga na kapag ang tao, godly po siya. Kasi kahit ano pong pagsubok, alam niyo po, kahit naman talaga, awayin ka ng kahit sino, ano man ang dumating na pagsubok sa'yo, makikita pa rin si Lord sa'yo na nagniningning. Di ba po? Yung sabihin, laging si kay Lord ang papuri, laging si Lord po ang bahala. At sabi po diyan, hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Ano po ibig sabihin nun? Kasi hindi lang po tayo nabubuhay dito sa lupa. Meron po tayong buhay sa langit. Kung ikaw ay tinanggap mo si Jesus, di ba? At alam niyo po, sabi nga dito, kung tatanggapin mo si Lord, dapat alam mo yung araw na tinanggap mo siya. Kasi saktong namatay po tayo, di ba? Hindi naman po agad-agad, di ba? Kung mangyari man po yun, sasabihin ko na sa inyo, baka di tayo magkita next time. Pero nawa, makita ko pa po kayo palagi, di ba? Simba po tayo palagi. Sabi po doon, once na namatay ka na, di ba? Diretso na po ang kaluluwa mo sa langit o impyerno. Pero unang punta niyan, aakyat yan. Okay po? At sabi daw po, doon sa pag-akyat, syempre kasi aalamin pa. Nasa aklat ba ng buhay ang iyong pangalan? Di tatanong, anong pangalan mo? Pedro po. Aba, hinanap. Walang pangalan si Pedro, di ba? At sabi doon, dahil wala kang pangalan, sa impyerno ka. Ganun po talaga. Tapos wala na po tayong mga sinasabi po na mag-40 days. Sa mga Catholic, meron po tayong ganun, di ba? 40 days, na ganyan-ganyan. Hindi ko naman po inaano yung mga ganung ganap ko gawain. Okay lang naman po. Pero kung alam nyo naman na bakit ko ba ito sinaselebrate, anong meron ba dito? Yung may mga tao nga po, di ba, nagsasabi na, pag-pray nyo po yung namatay. Bakit yung namatay? Yung namatay, wala tayo nung magagawa. Ang ipag-pray natin yung buhay. Kasi baka yung buhay, naku, baka maglaklak yan. Baka mapariwara ang buhay. Siya ang ipag-pray na, Lord, palakasin mo po siya. Lord, i-comfort mo po siya kasi pag nawalan, dahil nawala po ang nanay niya o kung sino man po, di ba? Ganun po talaga. Kaya ibig sabihin, sinasabi lang po dito na pagdating mo ng langit, sabi doon, nahanapin ang pangalan mo. Kaya ikaw, tinanggap mo na ba si Jesus? Kung hindi pa, sa puso. Hindi nyo po kailangan ng pastor. Pastor, tulungan nyo po ako para tanggapin ko po si Jesus. Hindi mo kailangan. Ang kailangan mo, yung puso mo para sa Diyos. Puso mo na gustong magpasalamat sa Panginoon. Lord, tinatanggap po kita ngayon pong August 17. Tinatanggap po kita sa aking puso,
na maging ikaw aking maging Diyos at tagapagligtas, di ba? My Lord and Savior. Ganun po. Kaya ngayon, di ba, sinabi ko na po yan sa inyo, wala na po akong utang. Kaya, huwag niyo po ako questionin na kapag dating mo ng langit, ba't di ako tinanggap? Nagsimba naman ako dun sa ganito. Hindi daw po sa pagsisimba natin. Pero alam niyo po, mamaya malalaman niyo na bakit nagsisimba tayo, di ba po? Hindi pala sa pagsisimba, kaya ako mapupunta ng langit. Hindi para sa pagbabasa ng Bible. Pero mamaya malalaman natin. Kaya sabi po dito, ang pinakamahalaga kasi sabi doon, yung tinanggap mo si Jesus. At yung mga yun, susunod yan. Sabi diyan sa introduction, everyone lives by habits, good or bad. Lahat po tayo, meron tayong mga habits, di ba po? Pwedeng masama, pwedeng bad, pwedeng good, di ba? Tinuro ko po sa inyo last time yung mga bad habits, di ba? Yung mga bad habits na pagising pa lang sa umaga, nakasimangot na, hindi thankful kay Lord. Tapos pag ano pa lang, kapag kung ano nakita dyan, aba naman, hindi man lang mag-thank you kay Lord, kung ano binigay, binigyan ka lang ng honey, pa naman yan, di ba? Pero ang good habits, ito naman po yung mga, kahit ano pa ibigay sa'yo, piso man yan, dos man, thank you po, di ba? Ganun talaga, tapos lagi nakasmile, magalang, sabi po doon, di ba? Respectful, sabi po doon, masipag, ayun po yung mga good habits. At baka may mga habit po tayo sa bahay natin, na nakasanayan natin sigawan tayo ng sigawan sa bahay. Baka hindi na po yun dapat. Kasi po, hindi po siya good na habit. Kahit sa mga bata, di ba baka nakasanayan ng mga estudyante natin dito na gumising na lang ng alas 11, di ba po? Hindi na gumigising ng maaga. Hindi rin po yan maganda. Sabi ko rin po dito, the small decisions we make daily shape our destiny. Ano man daw po ang ginagawa natin araw-araw, sinishape nun. Ito yung sinasabi mong, ito yung mangyayari sa akin in the future. Kaya sa mga estudyante, kung gusto nyo makapagtapos, di ba? Mag-aral ng mabuti. Hindi naman sabi ba ng mga magulang nyo, dapat with honor ka ha? Pinipilit pa tayo ng ganon? Kung meron man, papagalitan ko yung mga magulang na hindi joke lang po. Di ba para sasabi lang sa atin, mag-aral lang mabuti. Wag yung pinapahirapan yung sarili, di ba? Pero wag ka namang tatamad-tamad na, absent na lang po ako ngayon. Di ba? Lagi na lang absent. Wag naman pong ganon. Kaya magkaroon tayo ng habit na talaga namang alam natin ikakabuti natin in the future po. At sunod po, sabi rin po dyan, just as athletes train for performance, ito po ang sabi ha, ang mga atleta, tinitrain sila. Kaya po, si Manny Pacquiao, bago makipag-boxingan yan, meron niyang ilang months sa training, di makikita ang pamilya. Di ba meron pa nga po, di ba yung mga singer, hindi sila nagmamilo, hindi sila nagluya lang. Di ba? Si Sarah Geronimo, di ba? Sabi niya yung mga kapatid ko, nagmamahilo sila, nagagatas sila. Ako, luya ang iniinom niya umagang-umaga, di ba po? Kasi para saan? Nakita naman natin, di ba, ang ganda ng boses ko. Ganon din po na sa atin, di ba? Kung gusto talaga nating sa Kristiyanong pamumuhay, gusto mo talagang maging maayos, Lord, gusto mong maging katulad mo, gayahin mo ang mga ginagawa ni Jesus. Di ba po? Hindi mo, Lord, ba yung katulad mo, pero makikita sa labas, ay, di ba Kristiyano yun? Bakit nagiinom yun doon? Bakit nagmamadyong, di ba? Bakit ganito yung ginagawa. Nagibidyoke, di ba? Tapos sabihin niya, ang katata ko na po, Jesus, di ba? Hindi, joke lang. Wordly song ang kinakanta naman talaga. Di ba po? Ang performance, ang gusto nating ipakita sa Diyos, syempre, alam niyo po, hindi po talaga boring maging Kristiyano, ha? Kaya mga Kristiyano, hindi po kami, nag-enjoy po kami. Kung mapansin niyo, nag-celebrate po kami ng birthday, nag-celebrate kami ng Christmas, nag-celebrate po kami ng mga yan. Ang hindi lang po, yung November 1, di ba, yung Halloween, kasi ayaw naman namin sa demonyo. Di ba po? Nag-enjoy din, nag-iinuman din po kami ng mga juice, di ba? Ng mga nag-celebrate kami, di ba po? Nakanta rin kami, mga palakpak. Kaya totoo, hindi po talaga Yes, at hindi po talaga boring maging Kristiyano. Minsan sabi lang natin, ang dami diyang bawal. Ang pinagbabawal lang po, yung makakasama sa atin. Naiintindihan? Sabi ba, bawal kang ngumiti, Sinabi ko ba gano'n? Ikaw, Jerwin, bawal kang ngumiti. Simangot ka lang all the time. Ganun po ba? Di ba? Hindi. Lahat tayo nag-enjoy po. Kaya kailangan matrain. Di ba? I-train. Ay, ito pala ang ginagawa ni Lord. Ano ang mga training natin? Di ba? Ng mga Kristiyano. Mamay makikita niyo rin po dyan. Kaya sabi po dito, Christian must train for godliness. Para sa ikaluluwalhati ng Diyos, para maging isa kang Kristiyano na maka-Diyos. Hindi lang religious. Alam niyo po, ayaw po nating tawagin lang tayo na religious. Kasi pag religious, makikita mo lang may hawak yung Bible, nag-isimba yan. Pero once sa magsalita na yan, di natin alam, baka napamura pala, di ba? Yung mga ganun, mga nakikita po kasi ako na Christian o kaya mga ibang religion, di ba? Ganito daw po sila. Pero nakita mo, nagmumura. Nakita mo, ganito yung buhay. Kaya wag lang daw po tayo maging religious, kundi maging maka-Diyos. Naiintindihan? Kaya sabi po dito, our spiritual growth doesn't happen by accident. Hindi po yan yung bigla ka magbabago, Kristiyano na ako. Ganito na ako, mabait na ako. Hindi po ganun. Ang katotohanan, wala pong mabait agad sa atin dito, di ba po?
Kahit po ako, kapag nabangga ako, ay, ingat ka naman ha. Minsan nakapaganon po ako, pero may sabi, sorry po, mali yung ganon. Ayan. At sabi po dito, it requires intentional. Pag sinabing intentional, ginugusto mo. Kung gusto mo talagang maging Kristiyano, gusto mo talagang makilala si Lord, gugustuhin ko magsimba, linggo, week by week, Sunday by Sunday, sisimba ako. Gusto ko talaga makilala ang Diyos. Yung Bible talagang intentional. Bubuksan ko talaga ang Bible. Hindi ba, Lord, kausapin na po ako ngayon. Hindi ganon ang pagkausap kay Lord. Kailangan basahin na po ang Bible para malaman po natin, makilala natin ang Diyos. Sabi diyan, it requires intentional, godly habits. Sasadyain mo talaga. Hindi ka kusang makikita na, ay, ganito na ako. Ganon din naman po, di ba, sa buhay natin. Sa mga nag-aaral, di ba? Sa mga nagpapa-maskels, di ba? Anong gusto nilang gawin? Di ba, araw-araw na, paggabi o kaya anumang oras, nag-gym yan, yung iba nag-jogging, di ba? Talagang ginagawa po nila. Nagiging habit o routine po nila. At sunod po, sabi nga po dito, just like brushing our teeth, ayan, nag-toothbrush po ba tayo? Kung meron pong hindi, wag naman sana ha. Sabi nga po, mag-toothbrush ka para mabuhay ang katabi mo. Di ba? Kung ayaw mo mag-toothbrush, isipin mo na lang, yung katabi ko kailangan itong mabuhay. Ayan, sabi ko kasi dyan, keeps our mouth healthy. Na ibig sabihin, kapag nag-toothbrush ka pala, ay nagiging healthy yung mouth natin, di ba po? At sabi niya, regular spiritual habits keeps our soul healthy. Katulad kung nag-toothbrush ka araw-araw, umaga, tanghali, gabi, ganoon din po sa Diyos. Umaga, tanghali, gabi, alalahanin mo si Lord. Umaga, tanghali, gabi, gagawin mo to. Hindi yung Sunday lang maka-Diyos ako pag Sunday. Pero sa ibang araw, pag nakita sa bahay natin, nagbabasa ba tayong Bible? Nagpipray po ba tayo? Kaya sabi dito, neglect leads to decay. Mabubulok yan, di ba? Pag pinabayaan mo ang Kristiyanong pamumuhay mo, mapapansin mo, nawawala ka na pala sa Diyos. Kapag dahil Kristiyano ka na, dahil kilala mo ang Diyos, nagtitiwala ka talaga sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo. Kaya sabi po sa next, sabi sa number 1, ano pakibasa nga po? Sige, 1, 2, 3, go, basa. Start. Ayan, ano po ang word? Ano po ang salita? Reading, sabi diyan, Bible, daily Bible reading. Sabi diyan, basahin natin, mag-start ka sa word. Basahin natin ang Word of God. Sabi po ng Joshua 1:8, ito po, lagi ko po sa inyong sasabihin yan ha, kasi napakahalaga niyan. Sabi diyan, huwag mong kalimutang basahin. Unang anong sabi? Huwag mong kalimutan. Ibig sabihin, sige, sino sa atin dito? Sasabihin niyo talaga, ako ba perfect ko, daily nagbabasa akong Bible. Di ba? Kaya kung hindi man, matamaan tayo, di ba, na mula mamayang gabi, mula pag uwi ko sa bahay, babasahin ko ng Bible, bukas Monday, babasahin ko yun, Tuesday, Wednesday. Hindi naman po sinasabi dito na basahin mo ang Bible na umpisa. Di ba? Tapusin mo agad. Hindi po ganon. May mga tinuturo po sa amin na basahin, mag-start ka kahit kapag bago ka pa lang, start ka sa sa Proverbs at saka sa Psalms. Di ba? Gusto niyo po ba? Kasi yung Proverbs, ito daw po yung magtuturo sa iyo practically. Paano ka mabubuhay. Okay? Ang Psalms naman, ito naman yung maglalapit sa iyo sa Panginoon, sino ba ang totoong Diyos? Di ba? Kasi andun yung mga awit ni David. Makikita niyo po dyan. Sabi pa dito, basahin ang aklat ng kautusan. Huwag kakalimutang basahin ha. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano matutupad nang mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Paano daw po? Para malaman natin paano natin matutupad yon. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Alam niyo po, marami pong mga business na kilala natin, mga business-minded, mga businesswoman, businessman, di ba po? Na alam niyo po, kahit pa sila mayayaman sila, nagbabasa po silang Bible. Tapos pag narinig mo po sila, may kinuquote talaga sila. Tapos alam niyo po, madalas na quote yung Proverbs nga po. Kasi sabi ko sa inyo, pang buhay po yun, practical, para mabuhay ka. Kaya ibig sabihin, di ba, kahit sila, alam nila na kapag wala si Jesus, wala ang Diyos, hindi ko kaya yun, di ba, hindi ko kayang mabuhay. Meron nga pong, di ba, yung president po sa, Amerika, si Roosevelt po, di ba, anong sabi niya? Yung daw po, yung knowledge sa Bible, di ba, ito daw po yung mag-aano sa atin, magbibigay ng wisdom at saka sabi ng success. Kaya di ba, talagang kailangan, kahit ang presidente, kailangan nagbabasa talaga yan ng Bible. Kaya tayo, yung presidente natin ngayon, pag-pray po talaga natin, huwag na nating batikusin. Kung gagawin po natin, pag-pray natin, na ilapit sila sa mga godly na counselor, di ba po? Ang mga Kristiyano, ayan po ang ating duty bilang Kristyan. At sabi po dito, sige, papakinext na nga po, sabi po dyan, habits begin with God's Word. Ano daw po ang godly habits? Kung totoong maka-Diyos ka talaga, ikaw talaga ay para sa Diyos,
makikita ang Kristiyano yan nagbabasang Bible. Kaya kung hindi ka nagbabasa ngayon, di ba, tamaan po tayo na magbago po tayo. Hindi ko po sinasabi, ay, di na ako mag-isimba doon kasi di ako nagbabasang Bible. Hindi po ganun, kundi baguhin na natin ang ginagawa natin daily. Pag sa umaga, instead of tingin sa ating cellphone, di ba po, tingnan muna ang salita ng Diyos. Ano ang message ni Lord? Ay, nag-isa po ako kahapon sa Jeremiah 48. Magbabasa na ako ngayon kahit mga 49, 50, 51, 52. O, matatapos ko na yung Jeremiah. Di ba? 4 na chapter lang ngayon. Tapos basahin mo na yun. At sabi po dito, the Bible is our foundation and spiritual nourishment. Ano daw pong pagkain ng physical? Yung mga pagkain nakikita natin, di ba? Tinapay, mga kinakain yung kanin, o mga ulam, di ba? Pero ano ang kinakain naman po, pagkain natin spiritual? Ang salita ng Diyos. Di ba po? Kaya ibig sabihin ang mga, sabi po dito, meron daw pong mga tao ganito ha, physically healthy, pero spiritually, hindi. Di ba po? Kasi kung waris, alam niyo po bakit tayo magagalitin? Bakit kaya mabilis tayong mainis? Bakit kaya mabilis tayong pumatol sa mga taong nangiinis sa atin? Kasi yung spiritual natin hindi pala maayos. At sino po ang mag-feed nun? Kailangan i-feed yun ng Bible. Nang sa gayon, yung isip mo, hindi puro laro. Ang isip mo, hindi puro katamaran. Ang isip mo ay maayos. Di ba? Makalangit na pag-iisip. Di ba? Kasi tinuturo ng Bible, ano ang dapat mong maging isip? Di ba? Kapag ganito, ganyan ang nangyayari. At sabi po dito, set a time and place daily. Meron ba kayong time kay Lord? Meron ba kayong sinabi na ito, kahit anong mangyari, hindi mo ko dapat tuluhin? Di ba? Kasi babasahin ko ang Bible. Meron pong isang God's General na kumatok nga po sa nga daw, sa pintuan. Tapos dahil nagpipray siya, pinagbuksan niya lang ng pinto. Hindi naman po siya bastos na, nagpipray ako, bala ka, wag mo kong magambala. Hindi naman po, pinagbuksan niya. Tapos pinaupo niya pag-upo, edi siya, nagpray lang po siya. Hanggang nakita nung bisita, ilang oras na nagpipray yung pastor. Tapos after niya pong mag-pray, sa kanya lang kinausap yung bisita. Alam niyo pa anong sabi ng pastor? Kasi time ko to kay Lord eh. Sinabi ko na yung kay Lord, sinabi ko na sa kanya, kaya kahit mag-message ka sa akin, kahit anong gawin mo, sige, papapasukin kita para di ka nakatayo sa labas, pero mamaya na kita kausapin kasi this is my time for the Lord. Kaya nga po tayo, kung tayo mga busy tao, nag-aaral ka pala, nagtatrabaho ka, nagtitinda ka pala, di ba? Sa madaling araw mo kausapin si Lord, di ba? Sa umaga, kasi sa umaga, madaling araw, may trabaho na ba? Wala pa, di ba? Yun yung mga tahimik na oras. At ayun, yung time. Tapos sabi nga, yung set up place, ay itong kwarto ko para to kay Lord. Itong pwesto kong to, kay Lord, dito ko kakausapin si Lord. Nung ka mag-pray, doon ka magbabasa ng Bible. Kaya from now on, ang godly habits, di ba? Magkaroon ka ng place sa bahay nyo. Saan mo kakausapin ng Panginoon? At sabi niyan, even a few verses make a difference. Sabi nga, di ba? Sabi diyan, few verses lang. Kahit verse lang pala basahin natin, di ba? Make a difference kung bago ka pa lang kasi. Pwede po talaga yun. Basta araw-araw ng buhay mo, may baon-baon kang Word of God. Alam mo, pagising mo kaninang umaga, ay nabasa ko sabi sa Bible, ito ang sinabi. Di ba yung mga ganun po? Kasi hindi natin alam, di ba? Malay natin na yung Bible talaga, hindi lang malay, kundi alam natin na ang Bible talaga, nangungusap yan sa atin. Daily po. Di ba minsan sabi mo, ano ba to? Bakit ang message ngayon, wag akong pumatol sa mga away sa akin? Di ba? Yun yung nakalagay sa Timothy. Pero yung pala kasi mamaya may mga away para sa'yo. Ay, nabasa ko sa Bible, wag ko daw patulan. O sige, ngitian mo na lang siya, di ba? Kung ano yung parang, sabi nga, what would Jesus do? Kung anong gagawin ni Jesus? Kung may mga ganong, sa ganong sitwasyon. Okay po? At sabi rin po dito, sabi nga, may isang dalagang nakikipaglaban sa pagkakabalisa, saan? Ay naging ugali ang pagbabasa ng Salmo o sabi doon yung Psalms araw-araw. Ito mga babaeng to talaga naman, meron siyang anxiety. Yung alam niyo po, yung lagi nag-iisip sa gabi, nag-overthink, di makatulog. At narinig niya po, may isang pastor na nagsabi sa kanyang, basahin mo yung Psalms. Diba? At alam niyo po, binasa yung Psalms, araw-araw niyang binasa. Kahit nung una, di niya maintindihan. Pero araw-araw, alam niyo po, sabi diyan, nakaka-relate siya. Nakita niya doon na parang ako tong sinasabi dito Pero sa Bible yun, di ba hindi niya po sulat. Kaya sabi diyan, sa paglipas ng panahon, nabago ang kanyang pag-iisip at bumalik ang kanyang kapayapaan. Ganun po tayo, di ba? May mga marinig tayong testimony ng mga tao na sasabihin, uy, kinausap mo ba si pastor? Bakit alam niya yung kwento ko? Pero ang totoo, di ba, sa Bible lang pala nang galing. Ang totoo kaya ganun kasi nangungusap si Lord sa'yo personally. Gusto pala ni Lord sabihin na gusto kitang makilala Dapat maging close tayo Yung mga ganong bagay. Kaya alam niyo po siya, naging testimony niya na daw po, talaga namang umayos ang pag-iisip niya po. Nung narinig ko na sabi,
Kaya daw po walang vision ng mga Kristiyano, kaya hindi naririnig si Lord dahil sa television, dahil nood ng TV. O kung wala man po kayong TV, dahil kinig ng kinig sa radyo, kinig ng kinig kay Papa Jack, ano po ang advice niyo po sa akin? Di ba? Meron namang Bible, gusto mo advice? Ito yung Bible, may advice sa iyo si Lord. Naiintindihan po? Kaya gano'n, nang sa gayon, hindi laging tuleros. Alam niyo po yung mga tao ngayon, laging hindi mo makausap ng maayos, nakatulala, o kaya yung out of nowhere yung sagot, saan ka galing? Ay kumain ako kanina, tapos ganito. Anong connect, di ba? Yung ganun. Tapos pag inutusan mo, bili ka nga ng magic sarap, yung kulay dilaw. May kulay pula po ba? Baka sabihin, kulay dilaw, di ba? Pag uwi, binili? Ginisa mix na lang ang binili kasi hindi na malaman, hindi maintindihan kasi tulala. Alam niyo po, isa po yan sa problema natin sa kabataan ngayon. Kaka-cellphone nila, di ba? Kaya ang nangyari, nagulo ang isip. Dapat, huwag ka nang mag-cellphone, nag-Bible ka muna. Di ba? Sa umaga, pagising mo, hindi basa sa Facebook. Sino kaya nag-chat sa akin? Sino kaya ang ganito? Paano kung wala nag-chat? Di ba malulungkot ka tuloy? Nasahin mo Bible. O paggabi, ganun din pa para pagtulog mo, ang naalala mong kwento yung nasa Bible. Di ba po? Na-refresh ka pa, tsaka naayos na isip mo. Sunod po, sabi dito, yan po ay testimony nung kanina. Ito naman po, ito si David. Si David po, tinawag po siya na a man after God owns heart. Sabi doon, malapit sa puso ng Diyos. Gusto niyo po yun? Kaya nga po, di ba, may mga prayer tayo, Lord, gawin niyo po ako katulad ni David na malapit sa puso mo. Di ba po, nasabi diyan si David talaga naman, isa po siyang musikero, di ba? Instrumentalist din yan si David, kumakanta din yan. Kaya nga po, ang salmo, ayun po yung sa Tagalog, mga awit. Di ba? Na si David talaga, lahat ng nasabihin niya kay Lord, dinadaan niya sa awit. Tapos kung malungkot man yun o masaya, para kay Lord yun lahat. Lagi niyang ginaglorify ang Panginoon. Sabi niya nga po sa Psalms 119, dahil nga po mahal niya ang Diyos, mahal niya rin ang salita ng Diyos. Sabi niya, oh, how I love thy law. Pag sinabing law, yung Bible po, yung scripture po yan. At sabi niya, it is my meditation all day. Nga po, kabasa niya ng Bible, ang bukang bibig niya, Bible na. Kaya pag may narinig na yung kapatid mo, ay wala po kayong makain, sabi mo, dahil nabasa mo ang Bible, my God shall supply all of my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Di ba sabi na, God will provide. Sabi nga dun sa kwento ni Abraham, di ba po? Kasi siya, mahal niya po ang Bible. Dapat, kung si David daw po mahal ang Bible, tayo din mismo, di ba? Kasi tayo mismo, sobrang gulo na ng mundo po natin eh. Lagi nating tandaan, ang Bible, talagang ito po ang mag-aayos sa atin. Kaya nga po sabi niya, pansinin daw po natin yung kung gaano daw ka-affectionate, gaano ka-loving si David sa Panginoon. Sabi niya, di ba, sa God's law nga po, sa Panginoon. Sabi niya, He longs for it. Hinahanap-hanap niya po yun. Sino po sa atin ganon? Yung talaga naman na hindi aalis ng bahay hanggat di nababasa ang Bible. Hindi talaga ako hindi talaga ako gagawa ng ganito hanggat wala pa ang Bible, di ba? Yung talagang longing mo yung Bible, talagang lagi-lagi yun talaga. Ganun niya kamahal yung Bible. At sabi niya, nagagalak daw siya dito. It gives rejoice sa kanya, di ba? Na pag nagbasa ng Bible, magre-reflect sa kanya, ngingiti ka talaga, di ba? Nagiging maayos ka talaga. Sunod, sabi diyan, talaga namang makikita mo ang kamangha-manghang bagay na ginawa ng Diyos. Di ba po? Ganun ang Bible para sa kanya, it's so wonderful. Kasi ang Bible, ito ang Diyos. Naiintindihan po natin? Gusto mo makilala ang Diyos, hindi mo siya makita personally, walang taong nagsasalita sa iyo, ang Bible magsasalita siya sa iyo. At sabi ng daily, akala mo lang ang Bible sinulat ng nakalipas? Hindi po. Kahit nakalipas yan, alam ng Diyos ang kailangan mo ngayon. Kaya nakasulat pa rin yan. Yan, nakakahanap siya ng joy every time na binabasa niya ang Bible. Ang kwento ng mundo, ang balita, nga daw po, Sir Lester Samral, nung meron siyang dinalaw na God's General, sabi po, sa po to kwento po to ng totoong mga lingkod ng Diyos. Meron siyang nakita na, si Lester Samral, meron po siyang hawak daw pong newspaper. Sabi po nung God's General, o ano yung hawak mo? Sabi niya, ayoko ng bad news dito sa bahay ko Tapos itapon mo yan, ganun yun, sabi ganun siya katapang. Sabi niya, tapon mo yan, tinapon niya kasi, po yun, newspaper. Ano pong naman newspaper? God's Word ba? Hindi po, di ba? Kaya ayaw niya daw ng mga negative. Kasi alam niyo po, nagpapalungkot talaga sa atin ang kwento ng paligid, pero ang kwento sa Bible, it give us, rejoice. Di ba? Rejoicing, di ba? Joyful. Kaya nga sabi sa Bible, di ba, yung sinasabi doon na, in the presence of the Lord,
there is fullness of joy. Kaya ganun po talaga, na kapag na kay Lord ka talaga, ang saya talaga. Ang sayang umawit. Kaya nawa, alam nyo po, how I wish ang bawat yan sa atin, na kapag umawit, nakangiti talaga tayo, di ba? Talaga naman kahit ako yan, nakakaiyak talaga yung kasi feel mo na si Lord yung nangungusap sa akin. Tapos ang kakaibang peace at saka joy, yung nararamdaman natin. At sabi niya, yun din po, yung peace, nagbibigay din sa kanya ng safety ang word of God, ng favor, di ba po? Marami talaga magsasabi na mula po nagbasa ako ng Bible, naging maayos na po ako. Nakita ko yung dating grade ko, parang pabagsak, tumaas bigla kasi nagbabasa na ng Bible. Kaya yun ang sikreto ha. Bible ang nagbibigay ng wisdom ha, mga estudyante. Hindi Roblox, hindi ML, di ba? Sabi doon, yung Bible. Okay magturo. Ano mangyari na? Tapos sabi din dito, di ba? Yung Bible din, sabi dito, sweetness, di ba? Napakatamis na basahin ng salita ng Diyos. Di ba po? At sinasabi diyan, it gives blessing and comfort sa ating lahat. Kaya ano po ang una natin maging godly habit? Start with a word. Basahin natin ang Bible. Kung Kristiyano na tayo, ano ang meron? Meron ka dapat Bible. Kaya pagpunta ng church, dahil nga po Kristiyano na tayo, lagi may dalang Bible ha. Ayan, sa mga naglilingkod dito, kung ano man ang ginagawa mo, di ba? Ano mang ginagawa para sa Panginoon, dapat may Bible ka talaga. Basahin natin ang Bible. Kaysa basahin mo ang cellphone mo, basahin mo kung ano-ano. Basahin po, dapat basahin natin lagi ang ating Bible. Sabi ko po sa inyo, nagiging maisang physical kapag binabasa mo ang Bible. Nakikita mo talaga, ikaw, nagiging mahirap talaga yung katawan mo, nagiging di talaga maayos kapag wala talagang Bible yan. Nakikita mo ang sarili mo, parang sumasaya ka lang kapag nanonood ka ng mga video o ng mga movies. Pero pagdating sa Bible, nalulungkot ka, hihina ka talaga ng hihina. Kaya lalakas po tayo kapag may Bible. Tandaan niyo po yan, kasi ako naranasan ko na po yan yung pag di ako nagbabasa ng Bible, alam ko talaga na ang hina talaga ng katawan ko. Hirap na hirap talaga akong intindihin yung mga gantong bagay. Kaya napakahalaga po. Kaya hindi naman po sinabi ang Bible, tapusin mo eh. Kahit lang po, chapter by chapter, ganun lang po. Basta may word of God po. Next po, pangalawa, sabi diyan, pakibasa nga po. Dapat po talaga meron tayong consistent na prayer life. Sabi po dito, kung ikaw, hindi mo na kasanayang mag-pray, mula ngayon, di ba, sanayin mo na. Kung kayo, yung mga bata natin ha, bata pa lang po kayo, sanayin nyo na ang mga sarili nyo nag-pray. Sabi po dito ng consistent, ibig sabihin, always. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, ibig sabihin, walang patid o walang tigil po. Kung consistent po tayong nag-Facebook araw-araw, oras-oras, ang prayer life din daw po, ganun siya kahalaga. Mas mahalaga pa siya kaya sa isang ibang bagay. Sabi nga po dito, di ba, sa 1 Thessalonians 5:17, palagi kayong manalangin. Ano daw po ang sabi sa atin? Palagi tayong manalangin. Kasi alam niyo po, ang pananalangin, sobrang laki po ang naitutulong nun sa atin. Naintindihan? Hindi man po natin, sabi nga po, di ba, kanina pinag-pray ni Sister Mary yung mga nasunugan. Ayan, na hindi man po natin sila mapuntahan, mabigyan ng tulong, pero yung prayer, di ba, sobrang laking tulong na nun. Kasi sino bang tutulong sa atin? Ay sa kanila pala. Di ba po ang Diyos naman talaga? Minsan hindi mo naman talaga matutupok yung sunog. Hindi mo naman sila makakomfort isa-isa. Pero pag pinag-pray natin kay Lord, lahat sila doon. Pwedeng maging maayos, di ba po, ang pag-iisip. Kung may mga nagpipray lang po sa kanila. So, po, sabi rin po dito na prayer is the lifeline of a believer. Ano po ang lifeline? Ito daw po ang iyong source of life. Ibig sabihin, ito ang iyong tulong. Kung tayo, di ba, minsan humihingi tayo ng tulong sa mga kaibigan, sa mga tao, pero sa prayer pala, ito ang pinakamagandang tulong. Naintindihan natin kung may problema ka, hiling ka sa Diyos. Kasi may mga tao din po minsan na wala naman talaga silang kaibigan na malapitan, di ba po? Pero sa Diyos, hindi ka po niya husgahan. Ang gagawin pa ni Lord, tutulungan ka pa niya. Sabi nga po dito, make it a habit to talk to God in the morning, before decisions, and throughout the day. Napagising mo pa lang sa umaga, Lord, ingatan mo po ako, ikaw na po ang bahala sa akin, saan mo man po ako dalhin, sino man ang makasalamuha ko, ay tulungan na po ako. Kaya diba, sabi po dito, laging ano man po ang iutos sa akin, ano man maging desisyon, tulungan na po ako, Panginoon. Laging ganun po. Sabi po dyan, it builds intimacy and dependence on God. Na kapag daw po nag-pray tayo, nagiging mas closer ka sa Diyos. Di ba po, yung mga minsan, yung mga bagay na hindi mo alam sa tao, alam niyo, nagkakaroon po kayo ng discernment o nalalaman niyo yung kwento ng buhay niya. Hindi dahil chismosa ka, kahit di niya po kwento sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi pwedeng sinabi ng Diyos,
Pwede magsabi sa'yo si Lord na, nag-pray ka, ay bigyan mo ng ganito yung kaibigan mo kasi kailangan niya yun. Di ba, hindi siya humiling sa'yo. Pero dahil nga po nag-pray ka, nakakausap mo talaga ang Panginoon. Ganun daw po ang nagiging relasyon natin sa Diyos tuwing nag-pray tayo. Nagkakaroon tayo ng close. Talaga nagiging malapit ka talaga sa Diyos na meron tayo. At nagiging dependent ka sa Kanya na, yung ibig sabihin ng dependent, alam niyo po yung sinasabing hindi ka magmamalaki. Yung alam mong, hindi na nga muna ako magtatrabaho. Yung hindi mo yung asa sa pera mo, ay kikita naman ako sa 15 o 30, kaya sa sahod naman ako, kaya mangungutang muna ako. Ang dependent kay Lord, di ba, ang gagawin niya talaga, asa siya sa Panginoon. Si Lord ang bahala. Kapag may sinabi si Lord na instruction, ito gawin mo, ayun ang gawin natin, di ba po? At tandaan po natin, laging maging dependent kay Lord. Hindi po sa tao, hindi sa kung ano ang sitwasyon ng buhay mo, kay Lord palagi. Okay po? At sunod po dyan, sabi dito, ito naman po, sinasabi niya, like breathing, katulad daw ng paghinga natin, tumigil po ba ang paghinga natin? Hindi po, di ba? Kasi kung tumigil na yan, patay na po tayo. Di ba? Ganun din daw po, ka-essential. Ganun kahalaga, sabi yan, ang continuous, ang prayer. Sabi yan, you don't only breathe once a week. Nag-ano lang po ba kayo? Humihinga lang po ba kayo pag Sunday? O, di ba? Hindi po, araw-araw po kayo humihinga. Kaya araw-araw, mag-ano tayo, alalahanin natin ng Diyos. Araw-araw, magpe-pray po tayo. Kaya sabi po dyan, so don't pray only on Sunday. Wag lang po ganun ha. Meron po kanina, may biro po doon, may joke sa script, sa reading your Bible, di ba? Sabi daw po, wag lang tayo magbasa ng Bible pag Sunday. Bakit saan? Scripture reading lang. Ay, nakakabasa ako kasi sabi kasi ni sister o ni brother, salitan po tayo ng pagbasa. Ako po muna, kayo naman po ang kasunod. Kaya di ba yung iba, hindi na nagbabasa ng Bible. Ang ginagawa po, di ba, Sunday na lang daw po. Pero wag po natin gawin yan, ha? At pangalawa, hindi lang po tayo mag-pray ng Sunday, kundi, sige lang po, okay lang po yan. Hindi lang tayo mag-pray ng Sunday, kundi sabi doon, araw-araw. Okay po, sabihin nyo nga po, araw-araw. Araw-araw. Next po, sabi po dyan, meron po ditong kwento si Daniel. Ito pong si Daniel, babasahin ko po ang verse, sabi dyan sa Daniel 6:10, nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay, kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos 3 beses sa isang araw, ayon sa kanyang nakatugalian. Siya na po din niya, nagbabasa siya ng Bible tsaka nagpipray. Dahil prayer na po tayo, sabi niya 3 beses sa isang araw. O ganun siya mag-pray ha. Kaya normal sa kanya, alam niyo po yung nilagdaan ng hari kasi, sabi diyan, meron daw pong 1 buwan o 30 days na hindi ka magpipray sa kahit kaninong Diyos. Sa hari lang po nila. Ganun yung sinabi, di ba? Sa hari lang nila. Kaya ang sabi ngayon, wala ibang mananalangin. Pag nakita daw pong nanalangin, itatapon saan? Sa mga leon. Yung mga gutom na mga leon, doon daw po itatapon, tapos kakainin, di ba po? Kaya alam nyo, nung nilagdaan nyo ni Daniel, nung hari, nung narinig yun ni Daniel, wala siyang pakialam. Dahil meron po siyang Jesus, meron po siyang Diyos, araw-araw niya pong ginagawa. Normal, sabi nga, habit ni Daniel na gawin ang pananalangin. Kaya sabi doon, ang nangyari, nag-pray pa rin po siya. At alam nyo, yung po yung mga tao sa gilid, na nakita po si Daniel. Ayan po, mga sip-sip po yan sa hari. Kasi inggit sila kay Daniel eh. Kasi ang tao po nag-pray, laging may favor yan kay Lord. Ang mga Kristiyano, laging may favor. Kaya yung mga yun, naisip na si Daniel po kasi, para siyang chief in command din, katulad ni Joseph. Yung pinagkakatiwalaan po ng hari. Kaya itong mga nainggit na to, sabi na, bakit ba, ano bang meron dyan kay Daniel? Bakit ba ang lapit, ang galing-galing, parang laging may favor, di ba? Ganun nasa isip nila, di nila alam, may Diyos para si Daniel. Kaya alam niya sila po, dahil nainggit nga po sila, gusto nilang kahit isang inisip niya na kailangan mapabagsak namin si Daniel. Meron niyang baho, sigurado, susumbong namin yan sa hari. Kaya alam niya ang nangyari, nagsumbong ngayon po sa hari. Sabi niya, hari, nakita po namin yun si Daniel. Nagpipray po, di ba bawal pong mag-pray muna ng isang buwan? Siya po, hindi niya po sinunod ang utos niyo. At nagalit po yung hari, kasi wala rin naman pong Diyos yung hari eh. Okay po? Nagalit siya, kaya sabi niya kay Daniel, sabi niya ba, totoo ba yun yung sinabi mo? Ay yung sinabi nila? Kaya alam niyo ang ginawa, nilagay sa, pag binasa niyo pang Bible, babasa niyo po yan ha,
nilagay sa lion's den. At alam niyo, sabi doon, yung mga leon na yun, hindi pa kumakain. Talagang galit na galit yung mga leon na talagang pagpasok pa lang, pwedeng sakmalin ka na. Pero alam niyo pa ang nangyari, sabi doon, biglang tumahimik yung mga leon. Hindi po nila nakain si Daniel. Nung araw na yon, naging maamo sila kay Daniel. At alam nyo, at dahil po doon, napatunayan ni Daniel na totoo ang Diyos niya. Kaya alam nyo po, nagalit yung hari. Sabi po nung hari, kayong mga nagsumbong, kayong ilalagay ngayon sa lion's den. At alam nyo po ba, pagpasok ng mga nagsumbong na yan, kinain po nila pa yung mga katawan nila. Ganun po ang ginawa. At alam mo po ang sabi ng hari, nagkaroon siya ng bagong inilagda. Sabi niya, ang totoong Diyos ay ang Diyos ni Daniel. Wala dapat tayong ibang Diyos, kundi ang Diyos niya lamang. Di ba? Nang nangyari pa, dahil hindi niya kinahiya si Lord, hindi niya sinabing, ay, di ako mag-pray dito. Kasi sabi, bawal mag-pray, susundin ko yung mga hari sa lupa. Hindi po niya sinunod. Ano pong nangyari, di ba? Dahil doon, naging testimony po siya. Ibig sabihin, di ba, dahil sa ginawa niya, ano nangyari? Naniwala pa tuloy yung hari. Yung hari na walang Diyos, naniwala na, ay, totoo ang Diyos nito. Kasi ba naman, posibleng hindi yan malapa ng mga leon. Gutom na gutom yung mga yun eh. Pero dahil meron siyang Diyos, nag-iningatan siya ng Diyos niya. Di ba po? Kaya sabi po dito, even when it was dangerous, kahit po parang nasa kapahamakan na, di ba po? Sabi diyan, his habit prepared him for the lion's den. Na yung habit niya po, na pananalangin, lagi niyang ginagawa, nililigtas siya tuloy, di ba? Mula sa gawa ng kaaway. Di ba po, katulad ng sinasabi ng, pag minasabi po sa inyo, dito sa namin, sa trabaho to ha, bawal mag-pray dito ha, o walang Jesus sa gagamitin ha. Pero dahil ikaw naging matapang ka, sinabi mo pa rin, ay, mag-pray po ako sa Jesus ko. Di ba? Ano pong mangyayari? Bibigyan ka ng pabor ni Lord. Kasi tandaan niyo po wala pong pinabayaan ng Diyos na nagtiwala sa Kanya. Sabi po dyan, meron daw pong isang businessman, ito, kwento na po ito ng totoong buhay. Isang negosyante ay nagsimulang manalangin ng 15 minutes bawat umaga bago ang pagpupulong. Bago po siya pumunta sa meeting, nag-pray siya 15 minutes lang po. Kaya pipray agad siya, lapit siya sa Panginoon. At alam niyo ba, sabi diyan, nagbago ang kanyang mga desisyon at gayon din ang respeto ng kanyang mga tauhan. Na ibig sabihin, di ba, pwede, kasi dahil nga nag-pray siya, dahil yung leader marunong mag-pray, yung mga tauhan na dati nandaraya, mga tamad, nagbabago po. Kaya ibig sabihin, di ba, nadadaan sa prayer. Kung ngayon, pinag-pray natin, Lord, magsimba na po yung magulang ko. Lord, magsimba na po yung asawa ko. Yung mga anak ko, yung mga klase, yung mga kaibigan kong ini-invite. At alam niyo po ba, basta ipag-pray lang po natin continuously, tuloy-tuloy lang po, huwag susuko. Alam niyo po, mangyayari po yun. Naintindihan? Mangyayari soon and very soon, di ba, makakasama din po natin sila. Kaya katulad niya, di ba, na yung decision niya, hindi siya basta-basta nag-decision na, o sige, benta na natin yung property na yan. Hindi po ganun, kundi anong sabi ng Diyos. Anong sinasabi ba ni Lord sa araw to? Kaya sa decision niya, laging kasama ang Diyos. Kaya ganun pa pa nag-pray ka, that means sinasabi mo lang kay Lord na kailangan kita. Okay, pero pag di ka na nag-pray, that means sinasabi mo lang na, Lord, di po kita kailangan. Proud ka na di mo kailangan ang Diyos. Kaya sa ating lahat, di ba, lagi magtiwala po tayo sa Panginoon. Sunod po, sabi po dito, sabi niya, number 3, ito na po ang pangatlo. Practice gratitude and praise. Lagi daw po tayong magpasalamat at laging magpuri sa Diyos. Pagising sa umaga, purihin ang Diyos, di ba? Salamat po, Lord. Thank you, Lord. Ganun agad. Kaya sabi po sa Psalms 104, pumasok kayo sa kanyang templo nang may pasasalamat ay pagpapasalamat at pagpupuri. Na tayo pong lahat, di ba? Lagi maging kaugalian niya na po yun. Ngayon po, di ba, kung dati hindi ka mapagpasalamat sa Diyos, hindi mo pala si Lord naaalala dati. Ngayon, narinig niyo po ito, alalahanin natin ang Diyos. Pagising mo pa lang, thank you Lord, di ba? Thank you Lord sa bagong umaga. Thank you Lord sa kikitain ng asawa ko. Kung may asawa man po, di ba? Thank you Lord sa kakainin namin ngayong araw. Laging papurihan ang Panginoon. Kasi alam niyo po, yung praise daw po, ang papuri, nagdadala yun ng blessing. Kapag sabi daw po, when prayers comes up, ang prayer natin ang praises natin, umakit ang langit, blessings come down. Di ba po? Kaya magugulat ka na, bakit kami pagpapala? Anong ginawa ko kanina? Ay, nagpuri nga pala kay Lord. Kaya kayo, di ba, nag-praise and worship tayo, ay, nagpuri kami kay Lord. Kaya alam natin, pag uwi mo, meron kang pagpapala, i-claim mo na agad yun. Naiintindihan?
Kaya sabi nga po dito, yun yung pangatlo ha, sabi diyan, gratitude redirects your heart from complaint to contentment. Ang pagiging thankful sa Panginoon, kaysa magreklamo, sabi diyan, nagiging kontento. Ay, wala ba kaming pagkain ngayon? Di ba? Hindi yun dahilan para magreklamo ka. Ayun ang dahilan para magpasalamat ka ngayon kay Lord. Lord, salamat po sa pagkain na ibibigay mo po sa amin. Maging ganun daw po tayo. Kaya sabi dyan, keep a gratitude journal. Magkaroon daw po tayo ng gratitude journal. Alam niyo po yung gratitude journal? Sinabi ko po yan sa inyo last time, di ba? Yung sabi ko sa inyo, magkaroon tayo ng notebook ng mga thank you natin kay Lord. Di ba po? Kung ano yung binigay sa'yo, i-thank you mo na yun kay Lord. Kasi, mas marami pang ibibigay ang Panginoon once na nag-thank you ka na kay Lord. Okay? Prayer daily. Sumigaw ka. Di ba? Kung marunong ka palang sumigaw kang purihin ang Diyos. Di ba? Mabuhay ang Diyos. Ganun ang mga isigaw mo. Thank you, Lord. Hindi yung sinisigaw mo yung problema. Ang isigaw mo ay yung pagpupuri sa Panginoon. Naintindihan po natin? Ayun po ha, kapag parang tinatarget tayo ng kaaway, parang may temptation na pinapalungkot ako ng kaaway kasi sinisira niya yung pamilya ko eh. Pinag-pray ko, Lord, ayusin mo na po yung asawa ko. Parang palala ng palala. Ang gawin mo, sumigaw ka. Purihin mo ang Diyos, di ba? Talagang pagsigawan mo na ang Diyos, ang sentro ng tahanang ito. Ganun po ang gawin nyo. Nang sa gayon, lahat ng magawa ng demonyo, magsisilay. So, punta na lang kung saan. Hindi joke lang. Wala talaga. Mawawala sila ng tuluyan. Sunod po, sabi po dito, katulad po ng kwento sa Bible, ito kwento naman po ito sa Bible. Dahil may verse. Ayan po, Acts 16:25. Sabi po dyan, na maghahating gabi na, nanalangin sinang Pablo at Silas. At umaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Alam niyo po sa kwento na ito pong si Paul and Silas, nag-share po sila ng Word of God somewhere sa isang lugar na wala pong Diyos. Nawala na siya ng kabuhayan, kaya nagalit ngayon siya kay Paul at Silas. Sabi niya, itong mga taong to, nagtuturo sila ng ibang Diyos, ng hindi natin Diyos. Sinisira nila yung buhay natin. Kaya alam niyo, pinakulong sila ngayon. Hindi sa lugar nila, kundi sa ibang lugar yan. Pero ano niyo po nakakulong sila? Anong sabi? Nang sabi diyan, sila daw po ay nanalangin nung ating gabi na yon, at hindi daw po nanalangin, umawit sa Diyos. Kaya sabi doon, biglang nayanig ang buong mundo, ang lugar nila doon. At alam niyo po, nung nayanig yon, nagtanggalan yung mga tanikalay doon at pwede silang makatakas. Pero alam niyo po, dahil kahit pwede silang tumakas, wala silang kasalanan, di ba po? Pero dahil lingkod sila ng Diyos, hindi sila tumakas. Ganun po ang lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, naninindigan, o kinulong mo ako ngayon? Kung sinabi mong palayain ako, saka na ako aalis. Hindi porket ay pinalaya ako, may nagsabi sa akin. Wala ring anghel na nagutos sa kanila eh. Kaya alam niyo pa, nandun lang sila sa loob. Natili, kumakanta lang, masaya pa din. Ano naman kung nakakulong, may Jesus kami. Parang ganun yung sinasabi nila. Kaya pa alam niyo ang nangyari. Ang nangyari, nung nakita ng gwardiya, na wala nang, hindi na nakalaki yung mga presinto, alam niyo po, dapat papatayin niya na sarili niya. Pero alam niyo po, pinigilan ni Paul. Sabi niya, wag mo yung gawin kapatid. Kasi lahat kami dito, nandito pa, hindi kami tumakas. Kasi alam niyo po, bakit niya gustong patayin? Kasi lagot siya sa boss niya. Kasi pag may nakatakas na isang preso, baka pwede siyang patayin kasi siya yung nagbabantay po. Pero dahil nga po Kristiyano ang mga ito, hindi po sila tumakas. Kaya ang nangyari pa po, nasharean pa ng Word of God yung pamilya nung guard na yon. Naintindihan niyo po? Naging testimony pa sila, di ba po? Nakatulong pa po sila. Kaya sabi diyan, they made praise a habit even when it hurt. Ano daw po? Ginawa niya kahit nahihirapan kami, nakakulong. Grabe, di ba po? Ang po diyan, ngayon na ganyan itsura nila. Sabi nga po, di ba, pwedeng kung hindi daw, talagang nakapasok talaga sila diyan sa loob niyan, tapos sa taas niyan, ayan, nakatali pa diyan, talagang for sure na hindi daw talaga makatakas, di ba po? Pero kahit daw pumasakit, nahirapan sila, ano pong ginawa nila? Nagpuri pa rin. Di ba? Still praise, di ba? Kung wala kang trabaho ngayon, purihin mo pa rin ang Diyos. Kung wala kang makain ngayon, purihin mo pa rin ang Diyos. Kasi hindi naman yun yung buhay mo. Ang buhay mo, ang Diyos. Di ba po? Pagkatapos ng magpuri, ba ang mga pagpapala. Di ba? Sunod po, meron po ditong kwento ng isang nanay. Sabi diyan, isang ina ang nawalan ng trabaho. Pero pinili niya pa rin magpuri sa Diyos araw-araw. Ang kanyang kapayapaan ay
na bukod tangi sa kanyang mga anak, ng kalaunay ay binigay ang kanilang mga buhay kay Kristo dahil sa masayang pananampalataya niya. Ano daw pong nangyari? Yung nanay nito, nawalan siya ng trabaho, sabi daw po, nagpupuri pa rin siya sa Panginoon. Kaya nga po, di ba, ang mga adult talaga, ang mga matatanda, tayo po ang gagayahin ng mga bata. Kaya nga po sabi diyan, di ba, anong ginawa ng nanay? Hindi siya nagsabing, mga anak, wala na akong trabaho, mag-iyakan tayo. Hindi po ganon. Ang ginawa niya, nagpuri siya sa Diyos, di ba, nagpasalamat, nanalangin, at nakita ng mga anak na wala nang trabaho si nanay, pero nakangiti pa rin siya. Kaya alam niyo po ba, lumaki ang mga batang ito na daw, ibinigay ang buhay sa Diyos at naglingkod. Kaya ikaw, kung ikaw ay nanay, di ba, tiyaga lang, magpakita ka lang ng magandang ugali sa mga anak mo, ipakita mo kung ano ang Diyos na meron ka, di ba? Darating ang panahon, di ba, hindi nila makikita mo yung mga anak mo, hindi na mapahamak. Kasi di ba, ikaw yung nanay na nagpipray. Ikaw yung nanay na nagtitiwala sa Diyos, di ba po? Ikaw yung nanay na nagpapakita sa kanila, ay si nanay nagbabasa ng Bible, ay si nanay nagsisimba, kaya sisimba din sila, di ba po? Ganun ang mangyayari. Darating ang panahon na ganyan, kasi nga po, nakikita sa ating mga buhay. Maging example lang po tayo sa ngayon. Di ba po? Darating ang panahon, di ba, yung mga sinasama niyo po, yung malilit yung anak, sinasama niyo lang po yan ngayon. Pag tumanda po, makikita niyo, baka nag-acquire na yan dito, di ba, kumakanta, naglilingkod na po sa Panginoon. At hindi po baka yun. Kung sinasama natin sila palagi, ano man ang mangyari, darating at darating ang panahon, magkakaroon po talaga sila ng personal na relasyon sa Diyos. Okay po? Kaya lagi na tayo magpuri at magpasalamat. Sunod po, pang-apat sabi niyan, fellowship and accountability. Alam niyo po itong pag-isimba, ang tawag po dito ay fellowship. Gathering po ito, meeting together. Sabi po sa Bible, sa Hebrews 10:24-25, sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Ano daw pong ginagawa natin? Sinisikap natin ang bawat isa, di ba, na hikayat sa pagmamahalan at paggawa ng kabutihan. Sa Galatians, sabi diyan, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakawalaan ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Na ibig sabihin, palakasin daw po natin ang loob ng bawat isa. At alam niyo po, ito pong sinasabing fellowship, ito po pala yung pag-attend nyo ng Bible study. Lahat po yan, adult Bible study ba yan? Youth fellowship ba yan? Kaya kayo, di ba? Ayan, sabi po kasi dyan, next nga po. Dahil sabi dito, habits grow faster in community. Ang godly habits po talaga, mas lalo kang nagiging ka talagang mas lalong lumalapit ka sa Diyos, tuwing pala fellowship ka sa mga tao. Tuwing pa ka nang may gawain natin ka, nagulat ka na lang, nabigla-bigla, dahil mo nang nilalaman patungkol sa Diyos. Pero, nag-isimba ka pa lang nun, di ba po? Sumasama ka pa lang sa mga kapatiran. Kasi mas lalong tumataas ang pananampalataya mo kung lagi daw po tayo nakikisama sa bawat mga kapatid natin. Church attendance, lagi po tayo magsimba, wag po natin kakaligtaan, Bible study and accountability. Pag sabi po accountability, ito na po yung time na accountable na po kami sa inyo. Ibig sabihin na accountable, talagang yung buhay nyo po, talagang na namin yan, tatanungin na po namin yan, aalamin na po namin yan. Kayo po, may concern na po talaga kami sa inyo. At sabi nga po, di ba, magkaroon na po tayo ng accountability prayer partner. Ibig sabihin nun, kung wari si Tita Nora, accountability niya si Tita Celine, tsaka si Tita Jane kasi in-invite niya. Kaya mga mare, mag-pray tayo. Ay, ganito gagawin, at kakausapin talaga. At syempre, lahat ng mga pag-uusapan nyo, bukod sa problema nyo, kung meron man, di ba, mas marami yung pag-uusap patungkol sa Panginoon. Naintindihan po? At sabi dyan, nakasagayon daw, manatili ka in the church, di ba? Manatili kang nagisimba, manatili kang nandyan, di ba? Kasi alam mo, ay, pamilya pala yung church. Alam mo, ay, may concern pala sila sa amin. Kaya tayo pong mga tao dito, wag naman po tayong lagi magsabi na, dapat alamin nyo buhay ko. Dapat daw po ang gagawin nyo, dahil pamilya na po tayo, magkwento po talaga tayo, maging open tayo sa bawat isa. Okay, kung hindi naman po ma-open sa amin, pwedeng kay Lord o kaya kung sino man sa atin na close nyo dyan sa paligid nyo, di ba? Kwentuhan po natin sila. Kasi sabi po dito sa next, ang isang uling na kinuha mula sa apoy ay mabilis lumamig. Ngunit kapag ito ay kasama ng iba, nananatili ang init. Di ba, mapapansin nyo po yun na kapag nagaluto kayo ng ihaw, di ba, tanggalin nyo po yung isang uling doon. Mabilis yun kasi nakahiwalay na siya sa mga nagbabagang apoy, nawawala po ang apoy niya. At alam niyo po ang apoy natin, ito po yung pagmamahal natin kay Lord. Na kapag ikaw, sasabihin mo na lang na,
ay, di na lang ako magsisimba, dito na lang ako sa bahay. Akala mo po, ayos ka pa kay Lord. Pero ang totoo, tumatagal ang panahon, kapag di daw po tayo nakikipag-fellowship sa iba, merong problema sa puso natin. That means, bakit ayaw mo silang kasama? Alam mo naman na dun sa church, di ba? Nag-share yun ng Word of God. Alam mong sa church, ito yung nagpapalakas sa atin, di ba? Kaya wag daw po tayo manatili sa isang tahanan natin. Kasi, walang tutulong sa'yo dyan. May Diyos, di ba? Pero, nakakapagpabilis daw po ng growth natin yung kapag nakikipag-fellowship tayo. Kasi minsan tayo, hindi natin kayang mag-isa. Okay po? Minsan talagang nadadala ka pa talaga, di ka talaga nakakapag-pray. Di ka talaga nakakapagbasa ng Bible. Pero pag pumunta ka ng church, prayer meeting, talaga automatic, mag-pray ka nun, di ba po? Pag pumunta ka ng church, makikita mo, hindi mo alam yung Bible, pero may mga pina-flash po kami, ito po ang verse sa Bible, sabi po sa ganyan. Di ba? Kaya nababasa niyo po. Kaya laging ganun na, wag po natin ilalayo ang sarili natin sa community, sa church mismo. Kasi, para nang sa gayon, mas lalo tayong mag-grow ng mabilis at saka talaga namang yung love natin kay Lord, lalong umikting. At sunod po, sabi dito, isang binata ang nahihirapan sa addiction. Ayan, alam niyo po, meron siyang kinahihiligan na alam niyang maling habit. Pwede po yung mga addiction, pwedeng panonood ng pornography. Habit po yan, ha? Akala niyo lang, ay, nanonood na ako, di ko naman ito ginagawa. Hindi po yung totoo. O kaya, naninigarilyo, nag-a-addict, o nag-drugs, o kaya naman po, nag-iinom. Ayan. Sabi niyaan, nahihirapan siya na alisin kasi na po siya, nakapagsimba na po siya. Gusto niya pong makilala ang Diyos. Kaya nabanggit niya, nahihirapan siya. Kaya sabi niyan, pero nakamit ang kalayaan, hindi lang sa pamamagitan ng panalangin, kundi sa pamamagitan ng lingguhang pag-attend ng men's group and accountability sa church. Dahil po meron siyang mga kasamang mga tao, group of people, ang nangyari, di ba, iwasan niya na po yung addiction na yun. Instead na, ay, pag Tuesday pala, meron pala kaming basketball na mga kasama sa church. Instead na mag-cellphone siya sa bahay o kaya mag-addict, pupunta na lang siya doon. Tapos mag-pray pa, di ba? Nahihirapan po kasi talaga ako. Sa bahay po talaga, maging aminado lang daw po tayo. Sabi doon, sabi mo lang talaga kung nahihirapan kasi nang sa gayon, ipag-pray ka ng kapatiran mo. At makikita mo yung sarili mo na habang tumatagal, tulad niya, na naging malaya siya sa bagay na yun. Kasi daw po, pinag-pray siya, kilala siya talagang, hindi siya hinusgahan. Tayo po, di ba, pag may sinabi tayong kasalanan, pwedeng husgahan tayo ng ibang tao, di ba po? Pero pag Kristiyano yan, pag na kay Jesus yan, hindi ka huhusgahan, kundi pag-pray ka pa. Kung nahihirapan ka dito, dito tulungan ka namin. Di ba? Ganun po tayo sa church. Kaya tandaan na, mahalagang fellowship, kasi mahalagang nagkakaroon tayo ng communication sa bawat isa, at the same time, kay Jesus. Di ba po? At sunod po, sabi pa po dito, pag 5 naman, last na po, sabi diyan, serve others intentionally. Pag sinabi pong serve others intentionally, talaga namang gugustuhin po natin. Pag sinabing serve, ito po yung sabing paglingkod ha, paglilingkuran. Ibig sabihin, pag may sinabing, ay ikaw naka-assign sa pagluluto ng kanin, o gagawin mo yun. O tapos may naka-assign magluto ng ulam, gagawin yan. Ang ginagawa mo na pala, nag-serve ka na pala kay Lord. At the same time, nag-serve ka din sa amin. Kasi diba, hindi naman si Lord yung kumakain ng niluluto mo, diba? Nag-serve ka kay Lord, ginagawa mo yun. Sa ngayon, nakala mo, ay ginagawa ko lang ito kasi magaling po ako magluto, masarap po ako magluto. Pero di mo alam, nag-serve ka na pala kay Lord. Ginagawa mo na pa yun, nakikita ka ni Lord na, ay, ang sipag naman ng anak kong to. Diba? At the same time, nag-serve ka sa amin kasi ang sarap naman ng luto. Ay, thank you sa paggagalito. Kasi hindi lahat kami dito, di ba, masarap magluto. Hindi lahat kami dito nakagawa yung mga bagay na yan. Kaya alam niyo po, ang service talaga, napakahalaga. Napakahalaga ng bawat isa, matutunan niyo daw po kung ano ang ministry niyo sa Panginoon. Kasi di ba, hindi niyo po alam, natin may nangangailangan pala na magtuturo ng mga bata. Di ba? Magaling ka pala magturo, di ba paggamit ka kay Lord? Sa church pala natin, magaling ka pala yung pag-i-invite din po sa mga kaibigan. Ano po yan? Serve din po. Serve din po yan. Pag-i-serve sa Diyos, di ba? At the same time, sa mga tao na kapaligid sa atin. Kaya nga po sabi sa Galatians 5:13, no? Mga kapatid, tinatawag ko kayo upang maging malaya. Ano daw po? Tinawag na tayong maging malaya. Ngunit, huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan. Napag-iserve po para sa bawat isa, ito yung pagmamahal at pagtutulungan. Kaya alam niyo po, sa paglilingkod po natin kay Lord, yung mga umaawit po dito, mga tumutugtog, minsan diba, hindi naman natin alam kung sila ba, lagi ba sila okay araw-araw, di ba po? Tayo tutugtog dito,
po, di ba? Hindi magkakapera lang po tayo. Kaya dapat thankful tayo sa bawat mga naglilingkod, di ba po? Paano lang po pag si Jen, umabsent siya ng isang Sunday, di wala po tayong ulam, di ba? Kaya dapat thankful tayo sa mga ganun. Na kung saan lahat po tayo dito, alam niyo po, meron talagang personal na pagkatawag sa ating Diyos. Kaya alam niyo po, sabi, meron po akong video, napanood niyo po itong video na to, meron daw pong iba't ibang uri ng kamay. May kamay na, ano nga daw po, pinapangluto. May kamay na pinangahawak ng mic para kumanta, para mag-preach. May kamay na pinangahawak ng mga keyboard, ng instrument, di ba po, ng gitara, ng beatbox. At sabi doon, may kamay naman na pinangahawak sa walis. May kamay naman na pinaglalagay doon sa offering. May kamay naman na pinanilinis sa banyo. Pero lahat daw ng yun, yung mga kamay na yun, mula sa piling mo malaking ginagawa mo, hanggang sa pinakamaliit na kamay na yun, sabi po doon, meron po yung kilos, o sabi diyan, may paglilingkod na ginagawa yun sa Diyos. At lahat po yan, malaki man, nakatayo ka man dito sa pulpito, o nakaupo ka lang diyan, tapos nag-pray ka, malaki o maliit ang ginagawa mo, lahat yan, nautuwa ang Diyos. Kaya po, nagluluto ka lang, kala mo nagluluto lang naman ako. Pero ang totoo, pare-parehas ang tingin ng Diyos. Ay, lahat to mga naglilingkod sa akin. Lahat to, pinapagamit ang mga kamay nila para sa akin. May kamay na pantapik lang, di ba? Minsan, pag nakatabi mo kapatid mo, parang malungkot, tatapikin mo lang, di ba? Tapos sumasaya na siya. Napakalaking tulong ng mga kamay niya. Kaya sabi dyan, i-serve, ibang tulong mo, katulad nung nasa picture, kayaan mo na mag-lend ka ng hand, ibigay mo ang kamay mong yan para matulungan natin sila. Naintindihan po? At sunod po, sabi po kasi dyan, Jesus made a habit of serving. Kahit si Jesus, naging halimbawa po siya. Ano pong sabi? Serve in church, at home, and in your community. Kung si Jesus po, nung nabuhay siya sa lupa, naglingkod po siya. Kaya po sabi sa Bible, di ba? Hindi dumating ang anak ng tao para paglingkuran, kundi para maglingkod. Hindi sinabi ni Jesus na, ako ang hari, sige lahat kayo, bigyan niyo ako ng magandang ganto, paglingkuran niyo ako. Di ba hindi po ganon? Dumating si Jesus para maging halimbawa. Di ba kaya po nabasa niyo po ang Bible, ay si Jesus pala, nagpagaling ng may sakit, walang bayad. Ay si Jesus pala, nagpakain ng mga nagugutom, walang bayad. Di ba po kasi, nag-serve si Jesus. Kaya ganun din po tayo sa church. Alam niyo po sa amin sa church, yung pag-preach po namin, wala naman talaga itong sahod, di ba po? Kung tutusin, lalo na po ngayon nag-isimula pa lang tayo, lahat po talaga naman ibibigay natin kay Lord, hindi naman po ganun kalaki. Kahit ako, nabibigay ko kay Lord, hindi naman ganun kalaki po, di ba? Pero dahil nga po nag-serve ka kay Lord, may ibigay man o wala, di ba? Ngumiti man yung mga tao, pag nag-preach ka o malungkot sila, may magsabi, ang galing mo naman, pastora, tututuloy niya. Wala bang magsabi o meron, di ba po, magsimba man kayo lagi o hindi, di ba? Pero mag-preach pa rin po ako. Kasi itong bagay na to, pinaglilingkuran ko po ang Diyos. Naintindihan? Another, akala mo in-invite mo ng kapatid mo, pero yun pala naglingkod ka na kay Lord kasi dinala mo siya kay Jesus. Kaya lagi po tayong ganun. Kasi ganun po ang ginawa ni Jesus. Kaya mag-serve po tayo sa balik po natin, mag-serve po tayo sa church hanggat anong kayang maitulong. Para nakita mo, parang kailangan sa church ng singer. Ganda ng boses. Pastora, baka gusto niyo pa, mag-back up po ako. Yung mga ganun pa, parang kailangan sa church ng aircon. Bilhan ko kaya sila. Ay, joke lang. Di ba, kasi mo yan, yung mga mayayaman, yung mga ganun. Tapos sa home naman po, di ba, pag silbihan nyo, yung mga anak sumunod kay nanay. Okay? Yung mga anak sumunod kay tatay. Yung mga nanay, di ba, mahalin ang tatay. Di ba, ano mga gawin? Paalam nyo po, yung mga anak, malalaman yung mahal nyo na ang magulang nyo kapag naglalaba na kayo. Kapag naghuhugas na kayo. O, yan na, tinuturan ko na kayo, ha. Kapag kumalaki na kayo, tapos di pa kayo kumikilos sa bahay, aba naman, di nyo mahal na magulang nyo. Kasi alam nyo ba, huwag nating hayaang mapagod ang nanay natin. Okay? Kailan bata ka pa rin, utos ka, bili kang magic sarap, anak. O kung di ka marunong magluto, kahit tulungan mo si nanay magbalat ng sibuyas, sabi mo umiiyak. Nakakaiyak yung sibuyas. Di ba po? Pero yung mga yun, nag-serve ko na para sa bahay nyo. Di ba po? Kaya kami, alam nyo, bata pa lang kami. Syempre, madami po kami eh. Noong una, ayaw namin, hugas-hugas, ano ba yan, laba-laba. Dami-dami namin sa pamilya. Di ba? Ganun kayo nun eh. Ako lang maglalaba, 11 kami kapatid, nanay, tatay ko, mga damit ng lahat. Noong una, ayoko po yun. Pero na-realize ko, habang tumatanda ako, tumatanda na rin pala ang magulang ko. Dapat hindi na sila lahat ang gumagawa. Dapat, ako na pala. Kaya di ba, noong mga time na yun, yung mga bata pa lang kami naturuan hanggang lumaki, nakasanayan ko na po yun. Kaya hindi na ako utosang, nakita mo na nga makalat, wawalisin ko na po agad yan, serve at home. Nakita mo na nga may mga hugasan mo na, hindi yung abayaan, tayin mo pa yung yung uod na kainin yung mga kung ano-ano dyan, di ba po? Hindi ganon. At sabi dyan, and in your community, kapag mayroon tayong kapitbahay na parang
parang walang makain, o kaya parang itong sukumari, parang alam kong wala siyang trabaho meron akong iyaano sa kanya. Yung mga ganun po. Kaya nakita mo, si Tita Nora, di ba, nagwawalis siya kahit hanggang doon, di ba? Ibig sabihin, in community, hindi naman niya trabaho na magwalis yan kasi nagtatrabaho lang sa munisipyo, dyan sa labas, sa kalsada, nagwawalis. Pero kahit dyan sa harap ng church, nagwawalis pa yan si Tita, di ba? Kaya ibig sabihin, ano rin po yan, paglilingkod din po yun. Di ba? Hindi na ako mahirap paglabas ko, ay, ang linis na, praise God. Di ba? Kasi may mga taong ka lang gumagawa. Kaya ganun din po ang gawin natin. Serve community. Alam niyo po yung pag-outreach, pag-serve din po yun sa community. Kaya pag-usapan po natin yan, nawa makasama po ang lahat. Talagang kung meron tayong marinig na nabahaan, binaha, o kaya nasunugan, puntahan po natin para po tayo, makapag-serve din po tayo in our community. Yung HBS pong ginagawa namin, hindi lang po namin dinadalaw ang mga tahanan nyo. Kasi gusto po namin mapagpala ang bahay nyo. At the same time, may something po kayong maibigay na hindi man po kalakihan, pero at least nakapag-share kami. Okay, yun po ang pag-serve sa community. At next po, sabi po dito, Jesus washes disciples' feet, sabi po sa John 13. Kaya ibig sabihin kung si Jesus nga po, nagugas ng mga paa, pinakamarumi, di ba po ang paa? Pero inugasan niya ni Lord, hindi niya sinabing, hoy, ako ba't naman ako maghuhugas niyan? Ako hugasan niya. Di ba hindi po ganon? Siya ang nagugas. Kaya tayo alam niyo po, minsan nakala niyo lang, bakit naman ako magwawalis? Pang mababang trabaho lang yan. Hindi po. Minsan nga po yung bagay na yan, napakalaking tulong pala niyan. Di ba po? Kaya sa church po talaga, mas nakaka-encourage yung mga taong nagpo-floor wax, nagwawalis, naghuhugas ng mga kasi alam niyo po, hindi nakikita, mababang ginagawa, pero paglilingkod. At ang pinakanutuwa dyan, si Jesus. Sa ngayon, di ba, ayaw po ng mga tao ng ganun, di ba? Ay, ba naman yan, may tulong trabaho. Ayaw po nila minsan ng ganun Pero ang totoo, ito nga po yung hinalimbaba pala ni Jesus. Di ba po? Sabi dyan, as a habit of humility and service. Nagpaka-humble si Jesus. Di ba? Kung hindi ginagawa yan ng mga hari, ang hari natin, ginawa po yan. Di ba po? Sabi nga, paano pa si Jesus naging humble? Alam niyo po ang ginawa niya? Sabi niya, mas mahal niya ang mga tao. Sabi po ni Benny Hinn, mas mahal ni Jesus ang mga tao kaysa sa buhay niya. Alam niyo po bakit? Kaya sabi doon, kasi kahit yung buhay niya, ibinigay niya sa mga tao. Napansin niyo? Di ba na, si Jesus hari ito, ikaw pulubi ka lang. Pero sabi, nung may pulubi man dyan, di ba? Ikaw wala ka naman talagang magandang ginawa sa buhay. Si Jesus, ang dami niyang kayang gawin, pero nang ginawa niya, mas mahal niya daw ang buhay ng mga tao kaya sarili niyang buhay. Paano daw niya po nasasabi yun? Kasi binigay niya buhay niya. Kasi kung ikaw masyado ka ng selfish, masyado ka ng labing sa sarili mo, hindi ka magpapakumbaba. Kung dahil masyado mong mahal sarili mo, ay, dyan lang sila sa baba, mataas ako. Diba? Hindi ka lalapit, ay, uhugin yung bata, di ka yayakapin. Pero si Jesus po, kahit ang buhay niya, ibinigay niya. Kaya di ba ganun po siya kahambon. Kaya tayo ba ganun po ba? Hindi naman tayo hinihingian ni Jesus po, di ba? Hindi naman niya sinabing, Tita Nora mamatay ka para sa mga tao sa likod Hindi naman po ganun, di ba? Sabi lang ni Jesus, mahalin mo ako, maglingkod ka, di ba? At yung ginagawang pag-i-invite ni Tita, di ba? Tuwang-tuwa po lang si Jesus. Kaya di ba, yun lang po serve lang daw po gawin natin. Di ba? Kung hindi mo talent na mag-invite, marunong ka naman palang mag-ulinis, di ba? Ulinis tayo. Marunong ka palang mag-ganto, di ba? Lahat po yan, gawin natin para sa Panginoon. At sabi po dito, sa next po dyan, meron daw pong isang teenager. Isang dalagang babae ang nagsimulang maglingkod sa ministeryo o sa church ng mga bata. Meron po siyang tinatawag na kids ministry, yung nagtuturo po sa mga bata. Bata pa lang po siya ng panahon na yun. Lumago ang kanyang kumpiyansa at paglakad sa Diyos. Makalipas ang mga taon, siya ay naging isang misyonero. Di ba? Ano pa lang po siya? Kaya kahit si Gian, pwede na yung maglingkod kay Lord, di ba? Kasi ito bata pa lang, high school pa lang yan, grade 7, di ba? Naglingkod na kay Lord kasi mahal niya si Lord. Naisip niya, grade 7 siya, ang tuturuan niya sila Dia, maliit sa kanya, tuturuan niya na po yun, di ba? Basta binabasa niya ang Bible. At alam niyo po, nung lumaki na siya, doon niya nakita na mahal niya na si Lord. Di ba? Kaya naging misyonero po siya. Kaya sa paglilingkod po natin, isa po ito sa nagpapamahal sa atin sa Panginoon, Kaya kung gusto mong mahalin ang Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon. Kasi ilalapit ka lalo ni Lord sa Kanya. Sunod po, sabi po dito, sa conclusion natin, you don't build godly habits by accident. Sabi ko po sa inyo, di ba kanina, ang mga good habits, hindi po yun aksidenteng nangyayari, di ba? Yung bigla ka na nauntog, tapos naging godly ka na, hindi po ganun. Sabi niyan, you build them by intention. Kailangan
gusto mong gawin talaga. Kaya, alam niyo po yung gusto mo pong gawin? Gusto mo maging ugat ng godly habits? Sabi diyan, ang gagawin mo po, sisimba ka palagi, babasa ka ng Bible, yung hirap na hirap ka pa sa umpisa, pero gagawin mo kahit paunti-unti. Naintindihan po? At sabi diyan, start small. Nagsimula ka sa maliit tayo, nag-start tayo sa maliit na church, di ba po? Kasi alam nga naman kung bumili ako magrenta ako ng 20K na building, di ba po? Tapos, tayo-tayo lang naman, baka alug-alug po tayo doon, di ba? Kaya dapat mag-start tayo sa maliit, hanggang sabi doon, palaguin niya ng Diyos. Hanggang maging malumaki po tayo, di ba? Parang tayo po, kayo pong lahat nakasama namin ngayon, di ba? Alam ko po, nag-ari ang panahon kapag hindi po kami iniwan, di ba? Kahit kayo, natutuwa po kayo na, ay, dati nandito lang ako sa church ngayon, ito na ang ginagawa namin sa church. Di ba po? At sabi dyan, stay consistent, ano lang, tuloy mo lang po. Pagpatuloy lang, araw-araw, linggo-linggo magsimba, attend na mga gantong gawain, lahat po ng para sa Diyos, gawin natin. Maging consistent ka lang po dyan. Tapos saan din po, matutunan natin ang lahat ng bagay na yun. Sabi dyan, trust the process. Di po, alam niyo po, habang tumatagal-tagal kay Lord, alam niyo, pag totoo ka ng lingkod ng Diyos, maraming pagsubok na darating. O ngayon, kung wala ka pang pagsubok na magdadaanan, ba't parang wala akong problema? Baka kasi, hindi mo pag ganun kamahal si Lord. Baka nandun ka pa lang sa middle, pero hihiling ni Lord, dun ka sa mas malapit sa Kanya. Kasi ganito po yan, ha? May malayo, ito po yung hindi pa kilala si Lord. May middle, kilala mo na si Lord, pero hindi ka ganun ka-close. Diba? Kaya minsan ganun, anong problema mo? Ay, wala. Baka kasi hindi pa ganun ka-close si Lord. At yung malapit, dun na talaga. Alam niyo bakit biglang meron po nagsabi na kung kailan po nagdisimba na ako, saka po dumami yung mga problema ko. Well, sa mga estudyante kami, nung estudyante kami, maraming lumalapit na kaibigan niya daw. Pero dahil friendly po siya, pero naging Christian siya, naglayuan sila kasi yung mga kaibigan niya pala nag-iinom, siya hindi na po siya ganon. Diba? Kaya ibig sabihin, pag malapit ka na kay Lord, sabi diyan, nagkakaroon ng mga problema. Pero ang sabi diyan, trust the process. Pagtiwalaan mo po si Lord. Lord, bakit parang kung kailan nagsimba ko, parang lalo mo ibigat yung problema ko? Hindi kasi, ang gawin mo, ibigay mo yan kay Lord. Huwag mo kasi angkinin lang. Like nga mag-pray na Lord, tulungan niyo po ako dito. Makikita po natin, step by step, di ba? By your faith, di ba? Ang mangyayari, nalapit ka nang nalapit sa Panginoon, kung nakikita mo, ay, tinulungan ako ni Lord dito. Ang gagawin niya dyan, pagdadaanan mo lang yung problema niya, next year, hindi na yun yung problema mo, di ba? Meron ulit iba. Meron ulit iba, totoo yan. Pero at least, alam mo, tinulungan ka ng Panginoon. Kasi sabi nga po namin, hindi po kami nag-encourage dito na kapag naging Kristiyano ka, nagsimba ka, wala ka ng problema, di po yung totoo. Nabubuhay ka po, imposible po yan. Marami pong masasamang tao sa labas, di ba? Hindi po yan totoo. Kaya ang gagawin mo, di ba? Mga sabihin namin, kapag naging Kristiyano ka po, tinanggap mo si Jesus, magkakaproblema ka pa din. Totoo naman kasi. Pero, tutulungan ka po ng Diyos. Ayun po ang pinagkaiba sa buhay mo noon at buhay mo ngayon. Sabi dyan, what you do every day. Sabi dyan, matters more than what you do occasionally. Yung occasionally, ito yung sabi minsan nagisimba, Sunday lang, ayun yung occasionally. Pero ang ginagawa mo daw araw-araw, ayun yung nag-matter. Okay? Alam niyo po, hindi po kailangan pag Sunday goer lang kayo. Tapos hindi niyo babasahin Bible. Tapos mag-isend ako sa GC natin, kung may absent kayo, ay, na po yung preaching ngayong araw, kasi hindi niyo pinanood, di ba? Naku, walang paglago po dyan. Kasi kung occasionally lang yan, hindi yung magiging habit mo. Hindi mo po yan magagawa. Kaya dapat, palagiin natin. Kung wala tayong gawain, hope and pray, di ba, na sana araw-araw po ang gawain, pero hindi po kasi yan posible talaga, di ba po? Kasi may trabaho kayo, may pamilya kayo, pero ang prayer po na yung mga pastor, na pag nasa bahay na kayo, basta kayong Bible, o kaya tulad ang ginagawa, share nyo yung mga nakikita nyo, kung nag-Facebook ka man, i-like mo yung mga preacher, di ba, yung mga page na bang about kay Lord, di ba, nasa ngayon, hindi makakita ka pa rin ng patungkol sa Panginoon, kung di mo talaga may iwasan ng Facebook, sige, gawin mo lang godly yung Facebook mo. So, kaya nga po sa susunod, meron diyang sinasabi na God doesn't expect perfection. Tandaan niyo po hindi lang nag-expect si Lord ng perfection, hindi niya sinabing maging perfect ka. Sabi po sa Bible, be perfect, for I am perfect. Pero hindi rin po sinasabi dito na habang nabubuhay ka, may talagang perfect ka na, di ba? Hindi po ganun kasi meron talaga. Sa labas ng, hindi naman po lahat na nakikita natin sa labas, Kristiyano po, di ba? Talagang may mga away sa'yo. At dahil ka, may emotion ka, possible na na yung magalit ka po o bigla kang parang may inis na maramdaman sa kanya. Pero sabi po dito, he asked for progress. Kung dati, pag may nang away sa'yo, patol ka naman, sige ka sa sigaw,
Sige ka sasabi na, ay, ganyan-ganyan ka nga rin. Ganyan. Dati ganun ka, pero dahil Kristiyano ka na, nagiging parang natitigilan mo na, ay, ayaw ni Lord to. Minsan, di ba, kapag di ka naman sumagot sa Kanya, pero sa puso mo, nagalit ka, di ba nakakasorry ka kay Lord? Kasi ganun po talaga yung merong Jesus. Yung hindi mo naman sinasadya minsan, pero nasabi mo, pero dahil may Jesus ka, nagsasorry ka palalo kay Lord. Kaya yun lang po, salamat sa Panginoon. Kaya palapakan po natin si Lord. Yun lang po, to God be the glory.